Yo, 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 what's up guys? DIY Scoot. Siguro man napanood yun yung video ko nung pumunta kami ng Bike West nung Sunday po kami, yung last day, March 24. And then medyo marami-rami din po tayo na pamili. Pamili tayo ng NHK helmet, yung Karel GP. Sobrang hirap bumili po sa KYT. Grabe, talagang pipila ka na mahaba, tapos wala yung gusto kong helmet, yung leopard. So yun, tapos yung Spargaro nila ano lang, brown, yung silver. So sana yung Spargaro blue, yung may dilaw at blue. So yun, tapos may nabili tayo sa JBT. Ito yun. Alright, ito yung ating nabili, fully dry page set from JBT. Papalitan na natin yung na libre nating bigay sa atin para mas maganda. Ito, subok na matibay. And then ito, bumili ang flyball 10 grams. Dapat talaga ano to, 10 at 9. Visit kasi yung binilhan ko sa Pares 1M, doon ako bumili ng 9 grams. Dahil nga nagsusukli siya, hindi niya inabot yung flyball sa akin. Tapos ako gutom na, tsaka nagmamadali na kami ng kasama ko dahil darating na yung katagpo namin, si Boss Alpon Thailand. Shoutout sa iyo, boss. Thank you sa pagbigay niyo sa amin ng murang Mio 1 set na Manoo. Ito siya, oh. Nakakabit na sa tropa. Mio 1 yan, sa buong set na conversion kit. Manoo. Galing po kay Boss Alpon Thailand. Shoutout sa iyo, boss. Salamat. So yun, kakabit na tayo na to, fully dahil buksan pa lang muna. Ito yung bushing, ito yung washer, M3, dry paste to, dry paste. Then ito yung ating pulley set. Yung back plate nya walang kalog. Talaga dapat mga paps and moms, ang bibiling ko yung Koso, yung isang set nila. Binebenta nila isang set kasama yung fully drive base, bola, center spring tsaka clutch spring for 1,590. Kaso sa buta ako nagtanong, tapos pagpunta ko doon sa bibilahan ko shop doon sa likod, wala na yung mga spring, tinutsi, piniti kumbaga, dahil ano, yung lalagyan niya yung pa din, pero wala na yung mga spring. Yung box niya kasi may provision for center spring at clutch spring, pero wala na. Alam mo, makatipid ako, mas madami sana bibili sana ako na racing bell niya, kaso yun nga, pagdating ko doon wala na. So alam na this, pinagnegosyo pa. Sayang, mahal yun. Dahil lang regular price yata nun, 1,700 plus yung isang buong set, tapos 1,500 na lang. So yun, dahil meron akong tutorial ng pagbabalik ng pulley, drive pace, kakalasin ko na lang to. Tapos dito, hingi ako ng tulong doon sa kasama ko.
Dahil yung isang method ang gagawin ko yung kontra doon sa kabila. Kukontrahin namin yung kabila. Pakikita ko sa inyo mamaya. Ibigay nyo dito para hindi siya mawala. $8 mm. Pakikita ko. Tapos tingnan nyo yung ating belt. Kailangan kasi mapaangat natin yung belt natin. At least mas mataas pa dito. Mas maganda yun kapag ang RPM ay mataas dito. Maganda ang RPM ng motor. Tsaka ang belt natin hindi pagpag yung ito, hindi siya lawlaw pag naandar, para pag naarang ka ayos. So lulugan ko lang to. Yeah. Tapos yung pangontra sa kabila, ganito ang gagawin dun. Alsin natin to pan cover natin. Yan. Palas na. Tapos dumi ng pipe. Gustong pitruhan to eh pag may time din. Tapos ito, yan, itong gitnang to, pa-o-kontra natin to dahil ito yung counterpart ng sigunyan. 17. Saan yung pangontra na sa'yo? Yan. Sige, pangontra. 17. Yan. Si Boy Laki. Yan po ang may-ari na yung ating mga employee dito. Kasi na namin to. Medyo mahirap tong alasin dahil nilagyan natin to ng yung Loctite. Antra. Kailangan kontra mo na. Wala na. Tapos na. Yung ating pitch bike. Bit na
natin to, JBT. Okay, pakas na yan. Straight 10 ating kakabit. Dapat din pala mga paps and moms, bibili ako nung clutch bell ng JBT tsaka clutch lining. Di lang ari yung budget natin. Nagkaubusan na. Yan, ayos, walang palug. Tapos lagyan natin yung bushing. Natin ulit. Tapos yung ating washer na manipis. Sabihin natin ito. Timbel. One eternity later. Isang drive piece ang inabit natin. Di natin makabit to. Antigas. Dahil bago, dadalhin ko siya sa shop para sila magkabit. Hindi kasi pwede itong basta pinitin dun sa doon dahil baka masira yung gear natin. Ngipin-ngipin, baka masira yun, lalo mas mapapamahal tayo. So dadalhin ko to sa shop, sila magkakabit. Tapos popost ko din kung anong speed nya doon haba nung akabit na to, tsaka yung ating straight 10. So ulitin ko mga paps and moms, hindi po ako mekaniko. Kaya kapag yung mga bagay na hindi ko kaya, dinadala ko pa din sa mekaniko na trusted ko. So kagaya nito, yung ngipin inaalala ko kasi doon. So a few moments later. So yun mga paps and moms, naikabit na yung drive base ng JBT. Ito yung sa Pitts bike. Hindi ko siya na-videoan doon sa MS kasi nagmamadali ako. Shoutout pala sa MS Racing, kay Kuya Joel, napakabait. Yun, bali dahil bago nga itong ngipin, sa kanila ko na lang pinakabit ba kasi masiraan ako ng ngipin nung trunk. Bali masikip, pinukpok ni Kuya Joel para pumasok. Tapos may power tools silang ginagamit na panlock ng nut. Tapos nilagyan nila uli ng Loctite. So ayun. Tapos na-testing ko na yung top speed. Lalagay ko sa video sa sunod nito. So ayun. A few moments later.
paps and moms, napanood nyo na yung video. Napansin ko sa kanya, mas mabilis siya maka-reach ng 60, 80. And then, may problema dun sa pag naarangka ako. Parang, pag marangka siya, na RPM kagad. Wang! Biglang, parang may napuputol ng kaunti, tas biglang, tsaka siya dediretso. Tingin ko parang slide yung clutch ko, clutch lining ko, kaya bell, siguro marumi na. Try natin linisin yun. Ayun. And then, yun, disclaimer lang mga paps and moms, kita nyo, sa mekaniko pa rin to dinala. Kasi, hindi po ako mekaniko. Hanggat kaya ko lang ang kaya kong gawin, and then kapag hindi ko na kaya, nahingi talaga ako ng tulong sa mekaniko. Walang masama dun. So ayun, at saka dun sa pagte-test drive, huwag nyo pong gagayahin yun, mag-ingat po lagi. For video purposes lang po talaga siya. So yun guys, please like and subscribe, keep watching sa mga videos ko. Maraming salamat sa suporta. Yun, ride safe and ciao.